Tutulong po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatanggol sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga kasong legal na haharapin nito sa susunod na taon. Kabilang na po ang 3 impeachment complaints. Ito po ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte. Anya, pinayagan niya makibahagi sa pagbuo ng depensa kasama ang kanyang mga abogado dahil tinanggihan niya ang tulong pinansyal mula sa kanyang ama para sa kanyang mga problemang legal. Sinabi ito ni VP Sara kasama ang kanyang ama sa isang taunang gift-giving sa Bangkal, Davao City kahapon. Magiging isa sa mga abogado si dating Pangulong Duterte para sa lahat ng mga kaso at kasalukuyan itong naghahanda ng mga dokumento sa Integrated Bar of the Philippines o ang IBP. 3 impeachment complaints po ang isinampa laban kay VP Sara. Ang una ay naglalaman po ng 24 articles of impeachment na tumutukoy sa mga paglabag sa 1987 Constitution mula nung alkalde siya sa Davao City taong 2007 hanggang mahalal na Vice President noong 2022 at nagsilbi rin bilang kalihim ng Department of Education. Isinampa ng progresibong grupo ng Bagong Alyansang Makabayan ang pangalawang reklamo na naglalayong papananugutin si Duterte VP Sara sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at sa umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa pagtanggi nito makipagtulungan sa Kongreso sa kanilang mga investigasyon. Isinampa naman po ng mga religious leader at abogado ang pangatlong reklamo noong nakaraang linggo na tumutukoy sa maling paggamit ng daang-daang milyong piso ng kanyang confidential funds, kabilang pa nung siya'y kalihim ng DepEd. Nananatiling kumpiyansa si Vice President Sara sa kanyang depensa dahil hindi siya lumabag sa anumang batas. Ngunit inaamin niya na hindi siya sigurado sa aspeto ng politika ng kanyang mga problemang legal. Ayon po sa Article 11 ng 1987 Constitution, maaring tanggalin sa pwesto ang Pangulo, Vice President, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman sa pamamagitan ng impeachment kung mapatunayan silang lumabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuhol at iba pang mabibigat na krimen. Isinampa ang mga reklamo sa House of Representatives na nagsisilbing mga taga-usig sa mga impeachment proceedings. Kinakailangan ang boto po ng 1/3 o 1/3 ng mga mambabatas sa kapulungan nito para magtatag ng probable cause para ma-impeach ang isang opisyal na magpapasimula ng impeachment trial. Lilipat sa Senado ang mga proceedings bilang isang impeachment court kung saan magsisilbing mga hukom ang mga senador para dinggin ang mga argumento at ebidensya mula sa parehong prosecution at depensa. Ito rin po ang magpapasya sa kaso. Kinakailangan po ang boto ng 2/3 o 2/3 ng mga miyembro nito para mapatunayang nagkasala ang isang impeach na opisyal. At let's get together. Sunday 25. Sunday 25.